Magandang umaga. Alas 12 na. Ang ating topic ay itong isang congressman na kontraktor din ng tatay. Panay preskon laban kay Sara noong araw ng impeachment. Kontraktor din pala ito. Maraming kinita sa flood control projects. Pakinggan nyo nga ito si Congressman Rodriguez na congressman dun sa kanunang One Rider Party List na inagaw niya kay Colonel Busita. O ito po siya. Pakinggan niyo muna si Ted Filon sa pagbanat sa kanya. Yan, Ted Filon. Pasok. Iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Bulong Kapatid mo sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Yes. Kaya ngayon, invisible sila. Unrider Party. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Ano Iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Ano Iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Ano Iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Ano Iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Ano Ayan ito na si Rodriguez. Nagpe-preskon patungkol sa impeachment case ni Sara Duterte. Hindi yun naudlot na impeachment case. Ang yabang ko, ano naman ebidensya ko nila, grabe daw. Makinig kayo sa ugag na ito. To call for a special session. Kasi si SP Escudero, nagbigay na po siya ng statement na unless magpatawag ng special session si PBBM, hindi po sila makakapag-conduct ng special session. Pero si PBBM made a statement unless the Senate requests him to call for a special session, hindi siya magpapatawag. So parang turuan po kasi. Opo, to answer the question firstly, ay hindi pa po pinag-uusapan ng prosecution team, but as a personal opinion, I don't think the prosecution team will make any moves in that manner. Hindi po kami mananawagan, only for the simple reason na ayaw po kaming ma-misinterpret as trying to unduly interfere or influence yung yet to be convened impeachment court. Kailan po maintindihan, we will be advocates po in that court. And of course, anything that we might say or do might be tainted with bias. So we'd rather it not come from us. But
kagaya ng sinabi na po ni SP Escudero, nabanggit na po na siya, na he is of the opinion na pwede naman On our end, kahit hindi naman ako part ng prosecution team, si Speaker Martin Romualdez has already said that Congress respects and will not pressure the Senate. Although there are many legal luminaries who are advising the Senate to start right away, and while some advise otherwise, but as far as the House is concerned, we've already impeached the Vice President, and so we will really leave it to the Senate as to when they will convene to become a trial court. Ito ngayon, tingnan natin ang kontrata ng Alro Construction na construction company ng tatay ni Congressman Rods Rodriguez. Ay, ipasok ko. Ang kontrata na karamihan sa Bicol, oh. Nakita niyo ba yan? Ayan, kontrata nila, nakalista. Ang una, construction of flood mitigation structure along Rangas River, Mampirao, San Jose, Camarines Sur. Alro Construction and Development Corporation, 96,500,000. Naku, walang bidding-bidding to, ah. Buo walang butal. Tapos puno daw, February 10, 2025. Subukan nga natin ito. Ang dami nila, karugtong yan, mitigation din, Aburabod Creek naman ito. Yung isa, drainage system, Taysan, isa sa Sagnay River. Tingnan natin isa-isa. Ito, subukan natin to. Meron siyang tinatawag na longitude at saka latitude na location. Buksan natin ang Google Earth. Pakita ko sa inyo Google Earth. Paano magbukas. Para matuto kayo kung paano mag-check. Kaya kung magbukas mo na Google Earth, ibuksan mo. At actually, launch na lang kasi naka-download na ako. Yan na yung nakikita ninyo. Ikan ko ang Google Earth, Yan, nakita niyo Google Earth yan, maglagay ako dito ng location. Yan. Nakikita ba ninyo? Yan, nakita na ninyo? Ito kung may pula, nakita niyo, ito yung project. Palaki natin. Project ng tatay ni, sinasabi, tignan natin sa latest na PEDSA view history 2025. Nakita ba niyo 2025? Kita niyo yung bilog na heavy, kulay sol. Ibig sabihin, PEDSA 2025 ay hindi naman natin nakita ang kontrata. Dapat tapos na noong, tingnan natin, dapat tapos na noong February 28, 2024, last year pa. Ngayon, ano nakikita natin? Walang program, walang project, Grabe. Yan. Itong pula, layo sa ilog. Itong ilog, wala kang makita ng mga dike, Grabe ito. Ghost project pala itong project ng tatay ni Rods Rodriguez. Grabe, palabas ng dagat, So, asa nga project mo, Rods Rodriguez? I-screenshot ko ito. Pakita ko.
So, yan po. Sample lang yung pinakita ko ha. So, iba pang project niya is sa flood mitigation structure along Burabot Creek. Sigurado ko marami na yan. Flood control structure, drainage system, Taisan. Ang dami, no? Ang tataas ng presyo. Rehabilitation flood control sa Baaw. So yan po ang mga construction yan, mga mitigation structure sa Barangay Suha, Barangay Tampa, saka sa Quirino section ng Kamalig, Albay. So naman, rehabilitation ng flood control sa Baaw on 17 million. Rehabilitation ng flood control sa Baaw din. Tapos construction sa Laganak Luluwasan flood control structure Balatan Camarines 39 million. Construction of river slope protection sa Bicol River 39 million. Construction of river slope protection Barit River and Waras River outfall Nabua Camarines Sur. Yan. Tapos construction of road dike along Barangay Taisan to Macabalo River, Legazpi City. So makita mo yung mga project ng dami. Kung magkwento, kala mo malinis, di ba? Binabanatan si Sarah. Oh, yan. Rapid Tulfo po lang dito. Oh, no? Ghost project, oh. They have a ghost project discovered. So, hanggang dyan lang po tayo. Tinitira ko lang yung congressman na ito na kung tumira kay Sarah, nagpapreskan pa araw-araw. Tapos, yan pala. Oh, si Mary Jane Enriquez. Matulog muna tayo, ha? Hayaan ang yung mga team replay na manood. Kung please lang, mag-like kayo at paki-share at paki-member naman kayo sa channel ko. At 75 pesos lang ata monthly. Tapos, para kasi may ilalabas din ng mga exclusive na mga ilalabas ko. At saka dapat dadami ng channel membership natin. Yung subscription, kung abot to 10 million, tatakbo ang presidente. Pero kung hindi. Ganun lang po kasimple yan.